sa Biblia. Marami tayong pwedeng pag-aralan dyan. Kulang ang 30 minutes o 45 minutes o isang oras o maaaring kulang itong camp na ito para palakayin natin yung katotohanan patungkol sa person and works of Christ. Pero sa gabi ito, siguro mas magandang summarize lang natin para makuha natin kung ano yung mga mahalagang punto o mahalagang katotohanan na nakapaloob sa persona at mga gawain ni Kristo at kung ano yung relasyon nito at kaugnayan nito sa atin bilang mga mananampalataya sa panahon ito bilang mga kumikilala kay Kristo, bilang sumasamba kay Kristo, bilang mga tao sa panahon ito. Okay? So, humingi tayo ng tulong muna sa Panginoon bago tayo tumungo sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Panginoon, tulungan niyo kami ngayong gabi sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Bigyan niyo kami ng gising na diwa. Tulungan niyo hindi kami maantok o magliwaliw ang aming mga isipan. Maaaring iba sa amin dito ay pagod sa biyahe, kulang sa tulog, maaaring iba ay maraming mga kaabalahan sa kanilang mga isipan. Panginoon, dalangin namin, tulungan mong maging makakonsentrate kami, mapakinabangan namin ang mga katotohanan ng mga salita. Sana hindi maging boring itong paksang ito para sa amin. Sana magkaroon kami ng sense of excitement. Sana madama namin ito'y mahalaga. Marami kaming dapat matutunan dito. Ito ay mga dakilang bagay na makakatulong sa aming mga kaluluwa. Sana ibigay mo sa amin ang ganong sigla, Panginoon, ngayong gabi sa pag-aaral namin may kinalaman sa persona at mga gawain ng aming Panginoong Jesucristo. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Now siguro, sa nararanasan din ninyo, no, at nowadays, nakaka-encounter tayo ng mga tinatawag na false claim, no? Fake offers, di ba? Mga hindi totoong informasyon. Halimbawa, may magte-text sa'yo, ano ba? Na nalo yung cellphone mo, nakuha namin yung number bed, na sunod, pero naman talaga, ganun nila sinasabi, magkaiba pangalan lang, pero ganun nila sinasabi. Yan ang sinasabi ko, mga false claims, mga fake claims, mga fake offers. Kapag bumigay ka dyan, kapag pinatulan mo, ano mangyayari? Ikaw ang mawawalan, ikaw malulugi, maaaring maloko ka, mabigyan mo siya ng loan na gano'ng kalaki, pero wala naman pala, o kaya pinatulan mo siya dahil malaki ng offer niya, kinuha niya yung, halimbawa, credit line mo, at pagkatapos yun, withdraw niya yung lahat ng mga pera na meron ka. So maraming mga ganyan klase sa panahon natin ngayon, mga manduloko, mga nagsasama na hindi naman totoo, nagsasabi ganito sila, pero ang totoo, wala namang ganong klase ng offer, wala namang ganong klase ng tao, no, na nag-exist. Ngayon, napakahalaga na bago ka pumatong sa mga ganyan, o bago mo sagutin yan, o bago ka sumaayon dyan, magtanong mo muna, di ba? Tinatawag na inquisitive, magkakaroon ng inquisitive mind, maging mahina, no? Hindi ka dapat maniwala agad sa mga claims na yan. So, kung maniniwala ka, magiging pabigla-bigla ka, hindi mo pinag-isipan, ikaw ang magkapahamak. So, kung mahalaga ito sa ating mga temporal na buhay, kung mahalaga ito, di ba? Gano'n pa kaya kahalaga sa usaping pangwalang hanggan? Meron tayong mga pangwalang hanggang usapin na hinaharap. Lahat tayo dito. Ako, at kayo mga kabataan na narito, meron tayong mga eternal issues na haharapin. Whether you like it or not, you will face God. No? You have an eternal issues that you're going to face. No? At yan, mahalaga yan. No, kayo, maloko ka rito sa lupa, may maloko ka pagdating sa load, maloko ka sa pera lang yan, load lang yan, ano? Pero kung ang pag-usapan natin ay kung walang hanggan, di ba? Pagdating sa pananampalataya, wala kang naintindihan, wala kang naunawaan, o maaaring sumasamba ka sa isang maling paraan, o maaaring akala